So, what's up mga kaibigan? Welcome back na naman dito sa ating panibagong video. And today guys, I'm sure na magiging interesting para sa inyo yung topic natin ngayon. Dahil ilalabas ko ngayon guys, i-expose ko ngayon guys yung talamak na pandadaya ng mga betting apps. No? So, alam nyo na kung ano yung mga betting apps na yung mga betting games na yun. Kagaya ni Tor Games, Rainbow Game, Diamond Game, and yung iba pang mga games na ganun guys, no? I-expose natin yung guys dito sa video to pero shoutout muna natin nga pala guys si Sir TMC Trends. So salute sa'yo sir, na-inspire mo ako na gawan din ng ganitong klase ng content dito sa ating channel, no, para makapag-spread ng awareness. Okay, kasi sa totoo lang guys, dahil dun sa mga betting apps na yon, betting games na yon, nasasayang yung pera nyo. Okay, so pag-uusapan natin yan guys dito sa video to, kaya panoorin nyo ng mabuti yung video natin ngayon. So huwag kayo mag-skip para maunawaan nyo ng mabuti yung sasabihin natin ngayon, no? And sa mga bagong pasok lang dyan, mag-subscribe na kayo, and shoutout lang natin yung mga ilan sa mga nagpapa-shoutout, no? Yan, so shoutout kay Christian Fuelda, shoutout sa idol, and shoutout din kay JDA Official, yan, shoutout sa iyo. And shoutout din kay Sir Romel. Okay, so shoutout sa inyo lahat. If gusto nyo magpa-shoutout, comment na kayo dyan sa baba, and shoutout ko kayo sa ating next video. So anyway, today tatalakayin natin guys, no, si mga betting apps, especially Dragon Tiger, kasi yan naman talaga yung pinakamadalas na nilalaro dito sa community ng earning community. Okay, so ayun. So bakit ko nga ba nasabing sayang yung mga pera nyo, and paano ko nasabi na talamak yung pandaraya ng mga ganitong klase ng earning games? Okay, sabihin ko na sa inyo ngayon, no? So unang-una sa lahat guys, yung mga ganitong klase ng application is hindi siya fair. Okay, so mababa yung kanilang ads and scripted yung kanilang system, no? Yung kumbaga yung algorithm ng game mismo, kasi bawat games guys ay meron yung algorithm na sinusunod. So kung mapapansin nyo, okay, so try natin i-search sa Google. Okay, sa images, search natin Dragon Tiger. Ayan. So ganito yung klase ng ano guys, no? Ayan. Ayan. So ito example na lang. Ito si Happy Game, no? So as you can see dito, kapag nag-register kayo guys, may mga nare-receive kayong mga bonus, no? Ng mga registration bonus. Di ba kadalasan yung mga nasa 5 coins na gano'n, nasa 20 coins gano'n. So yung guys, yung mga registration bonus na yun guys ay ina-applyan yun guys ng script mismo. Okay, kasi nade-detect yan ng system if kung saan nanggagaling yung coins. So let's say for example ito, yung registration bonus after mong makapag-register, no? So binibigay nila yan guys kasi alam nilang hindi mo mapapalago yan, kasi hawak nung game mismo yung system. Okay, so may kanya-kanyang, ang akala nyo kasi guys, ang Dragon Tiger, iisa lang ang ano niyan, ang script. Okay, so iba-iba yan guys, nakadepende doon sa kung saan galing yung coins na nasa balance, no? So let's say for example itong bonus coins, itong registration bonus coins. So yan guys, binibigay nila yan ng libre. Okay, kasi alam nilang hindi nila mapapalago yan. So hanggang dyan lang yan. So umabot man yan ng 30 pesos, 40 pesos, or 100 pesos sabihin natin, pero hindi yan lalagpas guys ng withdrawal amount. So bakit? Yun nga sabi ko sa inyo na ina-applyan niya ng script, nade-detect yan ng system, nade-detect yan ng game mismo kung saan nanggagaling yung coins. However, kapag nag-top up ka, let's say mag-register ka, click mo yung plus, then syempre dadagdag yung balance mo kasi naglabas ka mismo ng pera. So doon higher chance na madagdagan yan, oo. Pero sabihin natin guys na manalo yung nag-top up ka tapos nanalo ka, masasabi mo na bang magandang way na yon para makapag-earn ka ng pera? Hindi guys, no?
dahil ikaw nanalo pero isipin mo yung ibang mga users. So let's say itong Happy Game, meron siyang nasa 4,000 users. 4,000 users, nasa sabihin natin na sa 4,000 users, 10% lang doon yung binibigyan ng privilege na manalo, no? So, and yung 90%, paano sila, 'di ba? So, yan ang dahilan guys kung bakit hindi talamak ang pantaraya talaga dito sa game na to, especially kay Dragon Tiger, kasi hindi nila guys, hindi sila fair kumbaga sa lahat, unlike doon sa mga approved na mga gambling platforms kagaya ng ng Sabong International, ganon. Ito guys kasi ang napaka-complex na paniwalaan na fair siya, na patas siya, kasi ang ginagamit lang nila dito is computer lang. Hindi gaya doon sa minsan sa mga sabongan, 'di ba? Sa online sabong, sa Sabong International for example, andoon ang ginagamit nilang manok mismo, manok. So mas fair yung odds. Mas nakikita mo na hindi ka dinadaya, na automatic yung nature lang yung magde-decide. Pero ito guys, itong mga ganitong klase ng applications, delikado to. So, masasayang yung pera nyo. So, isipin mo, kung ako yung may-ari ng mga ganitong klase ng mga games na to, mga earning apps, mga betting apps na to, isipin mo ako ng may-ari, may kakayahan din naman akong i-manipulate yung mga scripts niyan. So, let's say for example, yung isang user ng application ko, gumagamit ng ng game ko, ng betting app ko. So, ako ang magde-decide kung mananalo siya o matatalo. So, ayun. So, if titingnan natin collectively, so for example, meron akong let's say yung mga 100 users. Siyempre, di ko naman pwedeng gawing patas lahat. Kasi, unang-una, wala lang akong kikitain nun. So, anong gagawin ko? So, konti lang yung mananalo, marami ang matatalo, no? And mapapansin nyo naman guys, kasi for example, ako, so dati up until now may mga kumukontak sa akin na mga may-ari ng mga ganito klase ng ng earning platforms, ito mga betting apps. So marami mga kumukontak sa akin guys. Ang dahilan kung bakit tinigil ko na siya is unang-una, bawal to sa community guidelines ni YouTube. Pangalawa, hindi sila fair, unlike sa ibang mga gambling platforms. And pangatlo, masasayang yung pera nyo. So ako na mismo naaawa sa mga subscribers ko dati na ginawan ko ng mga promotion, gumawa pa ako ng mga videos na kesyo, nagpe-pay out, pero yung kawawa pa rin is syempre yung mga users, since naglalabas pa rin sila ng pera, no? So i-divide kasi nila yun no matter kung gaano karami yung mag-top up or konti, lagi sila maglalagay ng percentage sa kabuuan ng mga nag-top up and sa mga kabuuan ng hindi nag-top up. So magfo-focus sila syempre doon sa mga nag-top up. So hahatiin nila yan kung alin doon ng mga users na yun yung pagbibigyan nilang manalo, and alin doon, ilang percent doon yung hindi nila pagbibigyan. So syempre kukunin na nila lahat yan, no? So ganun sila kumikita guys. And yung mga nagsasabi dito, let's say for example ito, effective tricks and strategy, no? So ayan, salamat kasi na-enlighten ako ni Sir DMC Trends regarding dito sa mga tricks dito. And admittedly ako guys, aminado ako na gumagawa ako ng mga ganitong klase ng videos dun sa second channel ko. So pakita ko yung second channel ko, no? Ayan, search. Pakita ko sa inyo yung second channel ko. Ayan. So meron siyang 148 subscribers, and gumawa ako guys ng mga pattern tricks, betting tricks, ganon. Pero 3 months ago na yan. Pero since then tinigil ko na yung paggawa ng mga videos regarding dyan. Ito kasi yung dahilan guys. Itong mga ganito klase ng mga content kasi, syempre hakot viewers, hakot referrals, no? So aminado ako dyan.
at sa paggagawa ng mga ganyang klase ng tricks or tutorials sa mga betting apps, hindi talaga siya effective, guys. Kasi nga yung script is hindi naman hawak ng nitong content creator mismo, kundi hawak yan mismo nung may-ari nitong game na yan, no? So maalanganin. So hindi effective yan, no? Kaya ang nangyayari kasi, minsan minamanipulate nila um, um, yung script. Okay, so let's say yung may-ari nung isang game, syempre pagbibigyan yan, pagagandahin nung ng, let's say mga IT ata yung mga tinatawag doon, yung mga nagmamanipulate ng mga script ng game mismo. So binabago nila yung script doon sa mga influencers or sa mga promoters ng game nila. So binapaganda nila para magsunod-sunod yung panalo. May nakita nga ako dito guys, pakita ko sa inyo. So umabot ng 100k ganon. So ito guys, si Mr. Tutorial PH. Hanapin nyo na lang dito yung content niya. So shoutout nga pala kay Mr. Tutorial PH. Ayan. So makikita nyo dito guys, marami siyang pagkakataon na umaabot na ng, for example ito, 1k to 12k in 3 minutes. Kaya marami pa siyang mga dyan yan 1,400 naging 5,000. Ito win streak. Yan. So ang napapansin ko dyan guys, sa tinagal-tagal ko na dito sa YouTube, pinapaganda ng mga may-ari ng game yung script, yung magiging results nung account ng promoters. Okay? So ako, for example, promoter ako. Pinopromote ko yung game. Syempre, pag naglaro ako, kahit hindi naka-record, pag naglaro ako, syempre gaganda yung magiging laro ko, gaganda yung result ko. So, higher chance na kung saan ako tumaya, yun yung mananalo, no? So, kasi nga promoter ako. So, pagbibigyan nila ako na gumanda yung magiging game ko, yung mga pagtaya-taya ko, mas higher chances of winning. Kasi nga guys, by that way, may maiko-content ako, and at the same time maipo-promote ko yung app kahit hindi sila nagbabayad, no? So ganun yun guys, ganun yun nagwo-work. And yes, sabihin natin nakakapag-payout, nakakapag-withdraw kayo, pero guys, maliit na amount lang yun compared doon sa mga nagtatap at mismo doon sa mismong game, no? So wala man ako may pakita sa inyong proofs na minamanipulate yung script or your codes or yung program ng mismong game, kasi mahina ako guys, no, sa pag coding gano'n. Pero may konting experience pa rin naman ako doon, pero at least alam ko kung paano siya nag-work, yung mga basic functions ng mga codes na yan, ng mga programs, especially dito sa mga Android na mga games na to. So in-encourage ko kayo guys na stop na, no? So tigilan nyo na guys yung paglalaro ng mga ganitong klase ng games, no? Kasi napaka-selfish din naman, kasi kung tayo lang palagi gusto manalo, pero karamihan pala hindi natin alam na nanalo tayo. Kala natin maganda yung service ng game para sa atin, hindi natin alam na yung majority na nasa likod natin is ayun, hinahakot na natatalo na. So wala silang nakukuha. So for example 200, diba? 200 pesos, 100 pesos. So yun ang sinasabi ko sa inyo guys, no? So tigil na natin guys. Ako, gayahin nyo ako, tinigil ko na yung pagpo-promote ng mga ganito klase ng applications. Hindi lang dahil sa bawal siya sa YouTube, kundi dahil kawawa talaga yung mga kababayan natin na nagpapakahirap kapag kumita ng pera. Syempre ako, dali lang kumita ng pera sa akin kasi syempre vlogger ako, no? Paano naman yung mga normal na mga tao lang, tatrabaho lang din 24/7, diba? So yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Let me know what you think dyan sa baba. Gusto ko marinig yung mga thoughts nyo regarding dito sa sinabi kong to, regarding dito sa Talamak na Pandaraya ni itong mga games na to, no? And I'm sure na marami sa inyo magagalit sa akin. May mga ilan sa inyo magagalit sa akin dyan sa comment section, and yeah, feel free, okay? If sumasang-ayon ka sa akin, maganda, pero kung hindi, okay lang. Comment ka dyan sa baba, no? So yeah, yun lang sa video to.
And I hope na maliwanagan na kayo guys kahit paano, no. Tigil na natin to. Tagal na itong mga ganitong klase ng ano guys eh. Tagal na ng ganitong klase ng modus eh. So ngayon ko lang talaga, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa inyo na yun talaga yung nangyayari. Kahit noon pa man, ganun talaga. Millions na yung nakuha. Probably billions, pero parang hindi naman, no. So hindi lang siya applicable guys dito sa mga sa mga earning games na to, pero ganun na rin, pati na rin sa mga investment or pati na rin sa mga gambling platforms, no? Hindi lang sa mga apps kundi pati na rin sa mga gambling websites kagaya ni Interesting Mall, ganun, no. So yeah, I hope na na-enlighten kayo dito sa ating content for today, and I hope na maliwanagan din yung mga hindi pa naiintindihan masyado kung paano siya nag-work. Okay? Kasi mga tao lang din ang makakawawa. Ito, mayaman na to eh. Yung mga may-ari ng mga game na to. Paano naman tayo? Diba? So, yeah. That's all for today. See you sa next video.